underrated si Juan Arce. Sa bilog nga panay, dapat ang pangalan niya ang nagalutaw. Hindi ang iba. Dapat siya talaga pinakabantog na tagapanay pag pinag-usapan natin ang Philippine Revolution sa Western Visayas. So underrated siya. So todo kami, susumikap kami na palaganapin siya, na kilalanin siya. Kapitan RC pa nga dati ang tawag, Colonel RC pa nga dati ang tawag sa kanya, na natalisod kong dokumento, Brigadier General pala talaga siya ng Katipunan, no, ng Katipunan. So as a Brigadier General, bakit niya naabot na titulo? Ipakigbato man nato na ginatawag nga historical justice. Kasi injustice sa iya na Oo. Imagine mo, tanan niya nga usog, di ba? Kaalam. Gintaya niya na tanan, pati kinabukasan niya, kabuli niya, di ba? Gintaya na lang niya. Si Juan Arce, no? Ay, ini siya, no? Full-blooded kapisnon. Tapos, natawo ini siya Sigma. So, dirain na siya nagdako. So, talaga sigmahanan ini si Juan Arce. Mga pamilya niya ng mga habilyo dira sa Sigma. Ang suspetsa namin ni Erwin ay si Juan Arce ay mga pakaisa sa mga habilyo dira sa Sigma. Kay na site ni Raimundo Calmerin, iyang flag bearer nung sila ay nakipagbato pa sa mga katsila. Sigmahanon na si Raimundo Calmerin, ginhambal niya nga tiyo nila si Mayor Habilio sa puna nga ara dira tungko, no, bilang gobernador Silio ang tawag nato sa una dira sa Banwasang Capiz, no. So amo na nga mabaskog man ang iya nga ang iya kausa kay siyempre ara daing iya mga kaparyentehan sa Sigma, kadua kung tiyo nga niya si Juan Arce. So buto ingon sina ay may ginasaligan man siya nga mga na iya paryente, no? Sa iya kausa may ara siya nga ang tawag nato sa atong napulong ng pagkasilungan mo kapag may problema ka, no? Kag sang naging naging katipunero na isa rin sa nangayaw sa diri sa Manila. Diri siya diri siya na-convert sa Katipunan. Diri sa Banwasang diri sa Manila, no? So alin sa Banwasang Sigma, nangayaw sa Manila. Pa rin man na sa aton pangayaw kita kunti-kuntiin. So una si Arce, so nangayaw siya diri. Tapos siyempre natao naman ang panahon sang iya pagpangayaw diri sa Manila. Panahon sang pagtukod, no, sang Katipunan ni Gat Andres Bonifacio. So I see. Na-recruit siya de kag after ng recruitment naupod siya sa mga meetings, sa mga pulong na nila diri sa Manila, kag sang may public pronouncement na sang August 1896. Abot silingon sina ay ready na ang mga katsila nga paggalagso na sila. Siguro gipauli sila di Bonifacio, magpalauli kamo dito sa inyo lugar kag umpisahan dito ang pagpalapnag, no, sa ideolohiya sa karapat dapat si Juan Arce kapag abutangan naton sang ginatawag naton nga historical marker. Historical marker sa Banwasang Sigma. Okay, ganito. Ay di kasama siya sa apat ka mga kapisnon nga pioneers, no, sa Katipunan. Apat ina sila. Okay. Para sa kapakanan ng tagpalamati natin. Ang apat nga ina ay sanday so mag-ulutod Juan Arce, Roberto Arce. Kag ang isa nga taga Tapas, minsan kiniklaim din ng Hamindan yan, si Papa Macario Lukso. No, kag ang ikatlo inang signatory sa diri sa ginatawag naton nga Acta de la Independencia sa June 12, no, Pajarillo. Si Mamerto Pajarillo.
So apat ina sila. Okay, 4 man sa Aklan, 4 man sa Romblon. Ang duwa nga ina nga 4 suma total nato na 12 ina sila. Nga gina-site ko pa rin ina. Kaya ang Romblon sang una, part pa ng Capiz. Sang panahon ng revolusyon. Ay 1980 na nag-separate ang Romblon sa Capiz. Kag ang Aklan nag-separate 1956. So Capiz pa na sang panahon sang revolusyon. So 12 ina sila ka apostoles sang sa kahilwayan. Apat tama din naman apat sila. Then 3 nga probinsya nag-separate wala sa mother province, that's Capiz. So dako ang yung contribution nga. So sang ginsalakay sang mga Aklanon ang Kalibo sang March 19, no? Sang tuig 1897 na namatay, di ba? Kasi nadakop sila may nag-offer kasi ng ginatawag natin amnesty. So inang 20 nadakpan sila pero ang 20 ginhilway ato. So ang 19 amo palamatay sila dira sa plaza ng Kalibo. At kilalain na sa kasaysayan as 19 Martyrs of Aklan. Kano sila ging pamatay? Pamatay sila sa Katsina sang tuig sang March 23 1897 Ngayon sang pamatay sila siyempre nabalitaan sang Pihak diri sa Ilaya ang tawag diri sa aton sa una Aklan dito sa Pihak. So nabalitaan siyempre sa Ilaya nga nagkalamatay ang ila kaupdanan dito sa Aklan Valley. So ginlibot dayon agad ni Juan Arce ang mga kuta sa Katipunan diri sa Ilayan section. Yung panglibot niya. Kag ginhambalan niya nga mag-meeting kita sa Banwasang Mambusaw. So kilala sa kasaysayan as pagsinapol sa Mambusaw. That was a day after the so-called 19 Martyrs of Aklan. So kung 23 yan March 24 nag-meet sila sa Mambusaw. Si Arce ang nagpanikasog sina. Okay. So sa tulong naman ni Hontiveros. Si Hontiveros kasi ang mayor sa muna sa Banwasang Mambusaw. So magka-open man sila sa Katipunan kag bira nagpala naog ang mga ati halin sa kabukiran. Nagpanaugman ang mga panay Bukidnon. Ang tawag ni ni Remulo Calmerin ang mga katipunerong mundo. Alin sa kabukiran sa Tapas kag Mindan. Mindan. So nag-uso sila sa Mambusaw kag didto nila ginhambalan kung ano ang ila pagahimuon sa natabo doon sa 19 Martyrs of Aklan. Kumbaga rin sa kung parang may session sila to. Hambalo naton. Then may problema kita, nagkalamatay mga kauturan nato sa Pihak. Mga bugto nato sa Katipunan. Ano himuon nato? So ang ila resolution amo ni. Sa tandaan natin naton? Ang resolution nila ay butangan sang bantay ang dalanon halin sa Capiz pagadto sa Dumaraw. Una ina nga ginpasya nila. Nga Capiz kag Dumaraw. Wala pang Rojas ang una. Capiz ang tawag sa Rojas City sa una. Okay. Oo. So dira sa Capiz, butang nila sang bantay kag sa Mambusaw. Ang dahilan exit point kasi ang Capiz pwede magpalagyo ang mga kontra. Kaya arad ang port. Ang port sa una arad sa Libas, di ba? Sa may Libas. Tapos ang isa pa nga point is pwedeng magpalagyo sila sa Iloilo via Dumaraw. Kasi Dumaraw ang last town naton sa ating probinsya dira sa Iloilo, di ba? Border town siya. So very strategic yung action na yon. Di ba? Ikadua is matukod kita sa mga ilihan. Ibig sabihin mga natural mga natural fortresses nga ila pa ginpanubli halin sa atong mga ginikanan o mga ancestor. At iniilihan. Ito yung mga natural fortress na dinicide nila igatukod dire sa Capiz. Ano ang mga ina? Kung i-plot nato nila sa map ng Panay, sa Northern Panay, triangular in form na inverted triangle.
yung apex sa right, northeast of Capiz, amo inang Balisong. Sa northwest, amo inang Makawiwili hill. Dira sa border sang Banwa sang Altabas kag Batan. Diyan sa Kabugaw. Sakop sang Kabugaw ang inang Makawiwili. Duwa na kakabugaw may hawak sina. Kabugaw, Batan, kag Kabugaw, Altabas. Kasi dalawa kasi Kabugaw. Parang sa sa kahit bisan sa kuan sa Dumaraw, di ba? Duwa man ng Aglalana. Aglalana Dumaraw, kag Aglalana Pasig, di ba? May damo sina. Yung isa pa, yung nasa southern apex. Amo ini sa Candelaria Tapas. So triangle pag-plot mo yan, inverted triangle. Tapos sa tunga sa inverted triangle, ara din duwa pa ka ilihan. Ang ilihan sa Izquierda San Rafael Dumalag. Izquierdo Dumalag, San Rafael. Kag sa paligiran hill sa Banwa sa Sigma. That's part of Mansakol, isa ka barangay dira. Sa southern Sigma. So, short, lima ka ilihan ang ilaging tukod after nung meeting nga ina. Ikatlo ka importante nga resolution nila is ano ning ilihan, Doc? Ano ni daw watchtower? Amay na nakutain na siya sa bukid. Okay. Kutain na siya sa bukid. Ang elevation ang nagre-range sa 200 to 400 meters above the sea level. Hindi pwede masyado mataas. Tama-tama lang na makita mo ang kontra pag ato ka sa iya alipokpukan. Makita mo sa dalom kung sala kayong kanila, no? Daw pareho sa Balisong Cave gali, no? Dire sa hindi masyado mataas. Hindi masyado mataas. Kay marami mo ka consideration daw hideout nga daw. Hideout nila. So dire sa kuta, tapos ara da ila mga armas, ara da ila mga supplies. Tapos dira na plano ang ilang mga atake, yung ilang mga plano nga mga opensiba no? Mga opensiba kontra sa mga katsila, no? So in short, tatlo may isa pa pala, hindi ko pa nambal pa sa isa. Ang ikatlo rin, importante ini. Kay nanglan nga ma-recruit ang mga lutaw. Yung iniwalaan na subong sa aton. Sino yung mga lutaw? Ang lutaw, subong, gina-translate na subong as elite. Ibig sa mga manggaranon. Okay. So, but silingon, ang Katipunan, hindi lang niya kilusan sa mga imol. Kapansin nyo? Kay across di ba, yung social natin hierarchies. So may lower class, may middle class, may upper class. So, across cultural boundaries yan kasi sa kupo dato ng ate, panay bukid noon, kaginong mga agrabyado sa mga Kristiyano. So tanda natin ang word ng Katipunan o Katilingban. Pagtilingob, isang sa mga pumuluyo kontra sa manunupil o manlulupig ng mga katsila. So in general, tatlo ang naging resolution nila. Nga ginimo ina ni Arce. Kaya siyempre gusto niya nga mahiluway kita, maluwas kita sa pagkaulipon sa mga katsila nga ari diri nagapaginahom sa aton nga pungsod halin pa sang 1565 tubtob sang ila pagrevolusyon sang 1897 sa Isla ng Panay. So yung mga ganon ang promotor niya ay si Juan Arce. Pati yung mga detalye kaugnay yung mga details on saan makuha ang bugas, ang isda. Very strategic yung mga kuta nga ina ating natataw mo bala rin. Sa Balisong. Kasi ang Balisong overlooking sa Tinagong Dagat. What is the importance of Tinagong Dagat for the Philippine Revolution? Kasi ara dira ang
ang supply ng protina na importante sa mga warrior. Arad ang mga lukon, arad ang mga seafoods. Arad na seafoods. Hasta subong, di ba? So kinanglan para sa mas pagsik, no? Pagros ng mga katiponeros. Energy. Di ba natandaan mo rin sa atin na ginambalan? Pag mahina ang imudungan, paano ka makabato? Oo. Ay ang dungan nagahalin man nila sa mga pagkaon naton. Di ba? Di ba tinalakay natin last time? That's importante ang tinagong dagat sa katipunan. O latawag nga sa Makawiwili man, importante. Kaya Makawiwili Hill, overlooking sa tinagong dagat ng Batan. Sa Batan Bay. So, same reasons. No? Bugana man ina sa seafood. No? Inang lugar nga ina. Importante ang protein sa war. Tapos nga Candelaria tapas. Kaya ang Candelaria, no, nasa laylayan ina siya sang kabukiran sa Western Panay. Ang ginatawag natin nga Mount Baloy, di ba? Mount Nangtud kag ang Mount ano pa ng isa, Madyaas. So subot silingon, anong role sina? Ang role sina for long-term war. Importante ina kay sa likod lang nila sina kabukiran. In case hindi favorable ang enkwentro, matros na sila sa bukid, hindi mo na makita. May palagyuhan. Kaya ara dang mga kuweba, mga dako nga mga kakahuyan, di ba? So pwede ka makapalagyo dira. Nga naman sa Izquierdo sa San Rafael Dumalag, kag nga sa paligiran man sa Sigma. Sa tunga ina sa inverted triangle. Kay man inang mga banwa situated sa tunga sang rice bowl of Capiz. Okay mo ang mga banwa dira nagapalibot sa iya rice producing towns. Ano ebidensya natin? Halin ka sa Dumalag, pakadto ka sa Sigma northward. Bulugasan ina. Or northeast from Dumalag, pakadto ka dito sa Cuartero, padumaraw ka. Ara damanda ang palayan, di ba? Bulugasan ni Watya. Tapos dire ka sa tiyak northwest, Dumalag, Mambusaw, di ba? Pakadto ka sa Hagnaya. Rice producing towns yan. Tanda natin ang Hagnaya sang una, taon pa na siya. Banwa na siya sang una. Same with Luktugan. Ang Luktugan banwa na sang una. Bingkaon lang na sang Roa City. Amo na natabo sa Hagnaya. Hagnaya ay separate town ina, no? Next lang ina sa Banwa sang sa Hamindan. Pero pwede pa talaga mag-separate ang duwa nga ina. Kay may history sila nga separated. Independent towns ina sila sa una. Pinakita kasi ng mga Amerikano kaya ina-next nila sa tiyak. Sa piyak kag piyak. Ngayon, so inang duwa nga ina sa tunga, importante ina kasi rice producing towns, importante ang bugas. Source natin ng carbohydrates. So may source ka ng carbohydrates, may source ka ng protein. Importante siya sa war, sa long-term war. So, then, syempre militarily, in case sobrang babaskog ang kwentro, ang kontra, pwede kaya mag-atras sa bukid, mabuhay ka sa bukid. Kaya syempre, arad ang mga katipunero man sa bukid, mga panay bukid noon, at mga ate. So, safe sila. Safe ang mga katipunero. So, ganun kahustay si Juan Arce. Kag-deliver sina, inang siege of Panay, ato siya. Ato si Arce dito. Langgin sa lakay nila ang Panay, ato siya. No? In fact, tanan nga mga ma-encuentro dira sa Capiz. Ato siya Arce. Ato siya sa Battle of Balisong, sa Siege of Panay. Ato man siya sa Battle of Tansa Norte. Dumaraw siege. Dumaraw. Ipakigbato man nato na ginatawag nga historical justice. Kasi injustice sa iya na Oo. Imagine mo tanan niya nga
usog, di ba? Kaalam. Gintaya niya na tanan, pati kinabukasan niya, kabuhi niya, di ba? Gintaya na lang niya. So, para sa aton kaluwasan, halin sa mananakop, no? Parang si Kristo di ba gano'n si Kristo? In-offer niya ng self niya para sa kaluwasan ng kalibutan, ng mga tao sa kalibutan. Si Juan Arce, gin-offer man na niya kaugalingon sa kaluwasan naton sa aton mananakop. Di ba? So, kung paano natin pinakilala si Kristo, dahil siya hinimuan, amo nga nahimuan natin kay Juan Arce, kay kung hindi siya nagsakripisyo, ay kita subok. Totoo na, ang maggamay lang ina nga bagay, na kilalanon natin siya, pagkakilalahon natin siya, kaya ang iya ginpuhunan, hindi iya gamay nga bagay. Kabuhi niya. Kabuhi niya iya ginhandog Ang aton lang niya himuon is i-recognize siya. Di ba? Isa doon sa recognition sa kanya, yung butangan natin sa marker. At hindi lang ina. May proposal pa nga ako nga kasi sa ulihi makaobra kita ng parang independent film. At willing ako at ano sa po si Erwin na maging consultant para makaobra kita sa film para sa iya.